Sa nakaraang kwento natin ay nag-uusap si Teacher Ayong at Jin Sung tungkol sa pagre-recover ng stamina ng kanyang mga kasamahan. At sa pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa mga estudyante. At dito binubugbog nila ang mga kasamahan ni Jin Sung at hinahanap nila si Jin Sung. Sinabi ng lalaking berde ang buhok na hinahanap niya ang number 300 na F-rank. Dagdag pa niya na akala nila ay hindi nila malalaman na dinaya ni Jin Sung ang pagbasag sa malaking bato sa EDEA training nila kanina. Pinagtanggol naman nila si Jin Sung at sinabi ng isa na walang dayaan na naganap at bigla naman siyang sinipa sa mukha. Sinabi naman ng lalaking berde ang buhok na huwag na silang magmatigas at sabihin na nila kung nasaan ang kanilang leader na number 300 na F-rank. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi pa rin sinasabi ng mga kasamahan ni Jin Sung sa kabila ng bagbog nilang natatamo. Nagmamasid naman sa sulok si Jin Sung at sa isip-isip niya habang nakikita niyang sinasaktan ang kanyang mga kagrupo na gusto lang ng mga nambubugbog na galitin siya, subalit nagdesisyon ng ating bida na pigilan ang pag-aaway dahil ito ang gusto ng mga kalaban na mangyari sa kanila. Napag-isipan niyang tawagin ang mga guro, ngunit napagtanto niya rin na hindi sila tutulong dahil binasihan niya kung paano kumilos ang mga guro kanina. At dito naisipan niya na kung si An Sang-ho na lang ang kanyang tatawagin. Bigla namang nagulat si Jin Sung dahil tumilapon ang kanyang kasama papunta sa kanya. Nakita naman siya ng kanyang kasama, ngunit sinabihan niya si Jin Sung na huwag siyang lalabas. Subalit humingi ng tawad si Jin Sung sa kanyang kasama at bigla itong lumabas. Nakita na rin sa wakas ng kanyang kalaban si Jin Sung. Tinanong sila ni Jin Sung kung ano ang ginagawa nila. Tugon naman ng lalaking berde ang buhok na nagpapanggap pa si Jin Sung na hindi niya alam at lumabas lang siya mula sa pagtatago. Seryoso naman na sinabi ni Jin Sung sa kanya na kung aalis sila ngayon ay palalagpasin niya lang ito. Tugon naman ng lalaki na paano kung hindi sila aalis. At tinanong niya si Jin Sung na kung hindi sila aalis ay magsisisigaw ba siya dito upang makatawag ng pansin ng mga guro at instructor. At inasar niya pa lalo si Jin Sung at sinabi niya na umaasa si Jin Sung kay Sang-ho. Dagdag pa niya ng pasar na ang nangunguna sa EDEA training ay hindi kayang mag-isa sa ganitong sitwasyon. At lumingon siya sa kanyang kasamahan at sinabi niya na gaya nga ng inaakala niya na walang magagawa ang isang F-rank na number 300 na hindi nandadaya sa ganitong sitwasyon. Dahil sa mga narinig ni Jin Sung ay bigla naman siyang ngumiti, subalit bigla niya naman itong pinigilan. At sa isip-isip niya na sa kanilang paningin ay akala nila nang dadaya si Jin Sung sa mga pagsasanay nila. Inasar niya ng inasar si Jin Sung at sinabi niya na patunayan ni Jin Sung sa kanya na hindi siya nandadaya. Tumawa naman siya at tinanong niya si Jin Sung na hindi niya kayang patunayan dahil isa siyang mandaraya. Bigla namang napadaan si Giyong at nakita niya na inaasar ng lalaki si Jin Sung. At sa isip-isip naman ni Giyong na sadyang mataas lang ang lalaki, subalit tanga siya dahil hindi niya nakikita kung gaano kalakas si Jin Sung. Dagdag pa niya kung gusto niyang mabugbog siya ni Jin Sung ay maghintay na lang siya bukas sa kanilang trench wars. At patanong niya pa na bakit siya nanggugulo bago mangyari ang trench wars. At agad siyang pumasok sa kanilang silid. Tinawag naman siya ng kasama niya na Phasmatode o patpating insekto. Sinabi naman ng isang kasama ng patpating insekto na ipakita niya ang kapangyarihan ng top 7 sa buong second year. Dagdag niya na ipakita niya ang kanyang lakas sa mga talunan na ito ang lakas ng Room 1. Habang si Jin Sung naman ay pilit na pinipigilan na lamunin siya ng kanyang EDEA. At sa isip-isip ng ating bida na kailangan niyang magpigil dahil kapag pinatulan niya ang mga ito ay mas malaki ang kanyang magiging talo kumpara sa pagbubugbog niya sa mga ito. At tsansa na nilang makilala ang kanilang grupo, kaya naman nagdesisyon si Jin Sung na pigilan niya ang kanyang galit at hintayin na lang ang nurse na dumating para sa kanilang stamina recovery. Sinabi naman ng patpating insekto na nakikita niyang natatakot si Jin Sung sa kanya, subalit hindi siya magpipigil kay Jin Sung. Bigla naman niyang nilabas ang kanyang EDEA na tinatawag na I'll somehow manage to catch you. Nabigla naman si Jin Sung dahil pinalabas niya agad ang kanyang EDEA. Pinulaputan niya ng kanyang kamay at paa ang buong katawan ni Jin Sung dahilan para hindi siya makagalaw. Nakangiti naman si Jin Sung at sinabi niya na nakapulupot ang kanyang paa at kamay sa katawan niya. Dagdag pa niya na hindi siya patpating insekto kundi isa siyang uod. Bigla namang hinigpitan ng patpating insekto ang kanyang pagkakapulupot sa ating bida at sinabi niya na nagawa pang magsalita ni Jin Sung kahit nasa delikadong sitwasyon na siya.
Inasar na naman niya si Jin Sung at sinabi niya na bakit hindi gamitin ni Jin Sung ang kanyang angking galing sa pandaraya tulad ng ginawa niya sa IDEA training nila kanina bago pa niya baliin ang mga buto ni Jin Sung. Habang pahigpit ng pahigpit ang yakap ng kalaban ni Jin Sung sa kanya ay nahihirapan naman sa paghinga ang ating bida. Tinanong siya ng patpating insekto na kung wala ba siyang gagawin sa kinalalagyan niya ngayon at sinabi niya na wala naman talagang magagawa si Jin Sung dahil hindi na siya makakapangdaya sa sitwasyon niya ngayon. Sa isip-isip naman ng ating bida na hahayaan na lang niya ang ginagawa sa kanya ng patpating insekto hanggang sa makarating ang nurse sa kanilang lokasyon. Sinabi naman niya sa kasamahan ni Jin Sung na walang magagawa ang kanilang leader dahil sa kanyang sitwasyon ngayon at sinabihan niya ang mga ito na mga basura. Nagalit naman ang mga kasamahan ni Jin Sung at sinabi niya sa patpating insekto na pakawalan niya ang kanilang leader at tinawag niya ang patpating insekto na ood na bastardo. Inasar naman niya lalo ang mga kasamahan ni Jin Sung at sinabi niya na sagipin nila ang kanilang leader na walang kwenta. Bigla namang sumugod ang mga kasama ni Jin Sung upang tulungan siya. Subalit hindi ito ang gustong mangyari ni Jin Sung dahil ayaw niyang mahantong sila sa malaking kaguluhan. Bigla namang pinagsasampal ng patpating insekto ang mga kasamahan ni Jin Sung. At tumilapon sila. Pagtapos ng pag-atake ng patpating insekto, sinabi niya na ang mga mahina dapat ay nanatiling nakatago lang. Bigla namang nagsalita ang kasama ni Jin Sung na ganyan sila noong una, nakatago sa lahat dahil sa kanilang taglay na kahinaan subalit ang kanilang leader na si Jin Sung ay naiiba sa lahat. Dagdag pa niya na siguro hindi na naaalala ni Jin Sung subalit ng araw na pinatawag ni Giyong si Seon sa rooftop ng eskwelahan ay nandun siya. Nagtaka naman si Jin Sung sa sinasabi ng kanyang kasama. Naaalala ng kanyang kasama na sa araw na yun ay isa siyang walang kwentang tao at sunod sanoran sa mga malalakas sa kanya. Kwento niya ang kanyang naaalala sa araw na yun na ang kanilang leader ay pinigilan sina Seon at Giyong. Ngunit dahil isa siyang F-rank ay akala nila na mas malala pa siya sa kanilang lahat. Sinabi naman ng isang kasama niya na siya rin ay nandoon sa araw na yun. Ngunit nagkamali sila sa kanilang inaakala na mahina ang kanilang leader. Hindi tulad nila na sunod sanoran kay Giyong. Ang kanilang leader ay kumilos para pigilan sina Giyong at Seon. Napatingin naman si Jin Sung sa mga kasamahan niya dahil hindi niya inaakala na ang mga taong nandun sa araw na yun ay ang mga kasamahan niya na ngayon sa room 10. Dagdag pa ng kasama niya na mula sa araw na yun ay napagtanto nilang mas may ibubuga pa pala si Jin Sung kaysa sa kanila. Bigla namang pinagsasampal ng patpating lalaki ang mga kasama ni Jin Sung at tinanong niya ang mga ito kung gumagawa ba sila ng movie dahil ang drama nila. Nagsisi naman si Jin Sung dahil siya ang nagsabi sa kanyang kasamahan na huwag sumuko. At naisip ni Jin Sung kapag pinatulan niya ang mga ito ay malabo niya nang makuha ang rank badge niya. At naalala niya ang sinabi niya kay Seon na sa susunod na linggo ay magkaka-badge na siya. Ang badge ay gustong-gusto makuha ni Jin Sung subalit naalala niya na hindi mahalaga ang badge sa mga kasamahan niya. Subalit ang kasamahan niya ay hinding-hindi sisuko sa pag-abot ng kanilang mga hangarin tulad niya. Siya ang nagsabi sa kanyang kasamahan na magbago ngunit siya din pala mismo ang sisira sa kanyang binitawan na salita. Kaya naman nagdesisyon si Jin Sung na labanan ang patpating insekto. Pinalabas niya ang kanyang ideya na punyal. Nakita naman yun ng patpating insekto at kinutya niya si Jin Sung dahil walang kwenta ang kanyang ideya at napakaliit ng kanyang punyal. Tinanong niya si Jin Sung na kung ano ang kanyang magagawa sa kanyang sitwasyon dahil hindi man lang siya makagalaw. Kalmado namang tinawag ni Jin Sung ang kanyang kasamahan para makinig sa kanyang sasabihin. Sinabi niya na kung lalaban sila na gamit lang ang kanilang ideya ay hindi nila matatalo ang katulad ng patpating insekto na ito. Bigla namang humigpit ang yakap ng patpating insekto kay Jin Sung at sinabi niya na dahil linuwagan niya ng bahagya ang kanyang yakap ay nag-aasta ng matapang si Jin Sung. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na nag-aastang mataas at angat ang patpating insekto dahil nakadepende lang siya sa kanyang ideya. Subalit hindi niya iniensayo ang kanyang katawan at sabay buwag sa kamay na nakapulupot sa kanya. Dagdag pa ni Jin Sung na hindi nila kailangan ng magandang ideya. Laking gulat naman ng patpating insekto dahil hindi niya akalain na ang lakas ng ating bida at pinagsususpetsahan pa niya si Jin Sung na nandadaya na naman. At nang walang ano-ano'y bigla siyang sinugod ni Jin Sung at sinabi niya na ang hina ng paa ni patpating insekto. Nagulat naman ang patpating insekto dahil hindi pa man siya nakakapwesto ay nasa harapan niya na agad si Jin Sung.
Bigla namang hiniwa ni Jinsung ang binti ng patpating insekto, at napasigaw siya ng malakas sa sakit. Sinabi naman ni Jinsung sa kanya na hindi niya alam kung paano baliwalain ang sakit. Dagdag pa niya na gasgas lang naman ang kanyang ginawa sa patpating insekto at pinatigil niya ito sa pag-ENRT. Papalapit na si Jinsung sa kanya at bigla naman siyang sumigaw na humihingi siya ng tawad at tantanan niya na siya. Agad naman siyang nilapitan ni Jinsung at aatakihin niya na sana subalit lumingon siya sa kanyang mga kasama at sinabi niya na kaya nilang talunin ang patpating insekto na gaya niya gamit lang ang kanilang sariling lakas na hindi na umaasa sa kanilang mga ideya. Binaling niya ang tingin niya sa patpating insekto at naalala niya ang sinabi sa kanya na gawing example. Kaya ginawa siyang example ni Jinsung. Bigla niyang pinagbuhol ang kamay at paa ng patpating insekto at bigla naman siyang nahimete sa ginawa ni Jinsung sa kanya. Sinabihan niya ang kasamahan ng patpating insekto na alisin ang basurang patpating insekto sa kanilang harapan at ngumiti naman siya at nagpasalamat sa kanila. Kinaumagahan ay nag-eensayo naman sila sa pagtakbo. At agad namang linagpasan ni Jinsung si Giyong, nagtaka naman si Giyong dahil siya na naman. Nagulat naman si Giyong sa mga sumusunod kay Jinsung dahil pilit nilang hinahabol ang kanilang leader subalit hindi nila kayang mahabol dahil sa sobrang bilis niya tumakbo at hingal na silang lahat. Pinagmamasdan naman nila ang mga estudyante na parang pagod na pagod sa kakatakbo. Tinanong ni Juya si Teacher Ayong kung kamusta na ang lagay ng number 7 na estudyante. Tugon naman ni Teacher Ayong na hindi niya lubusan na gamot at naibalik sa kanyang orihinal na posisyon ang number 7 na estudyante. At dagdag pa niya na nagka-trauma ang estudyanteng number 7 kaya naman mahirap siyang makabalik agad sa pagsasanay na ito. Nadismaya naman si Teacher Ayong dahil hindi niya lubusang nagamot ang mga estudyante ng Room 10 pagkatapos nilang mabugbog dahil ang kanilang mga katawan ay hindi pa lubusang nakaka-recover ng kanilang mga stamina. Kaya ang mga estudyante ay hirap ngayon sa pagsasanay. Tinawag naman agad ni An Sung-ho si Jinsung at tinanong niya si Jinsung kung alam ba niya kung bakit siya tinawag. Sumagot naman si Jinsung na oo. Sinabi naman ni Sung-ho sa kanya na dahil sa ganoong sitwasyon ay binibigyan niya ng minus point si Jinsung sa halip na siya ay tanggalin sa pagsasanay. Dagdag pa ni Sung-ho na sa ngayon ay nangunguna si Jinsung sa pagsasanay. At pagtapos niyang makatanggap ng minus points ay babalik siya sa pagiging panghuli sa lahat. Nagulat naman si Jinsung dahil sa kanyang narinig dahil naisip niya ang kanyang hirap na pinagdaanan para lang makarating sa tuktok. Agad naman tumalikod si Sung-ho at inutusan niya ang lahat ng Room 10 ay pumunta sa mess hall. Sa isip-isip naman ni Jinsung na nagawa niyang makaiwas sa pagtatanggal sa kanya sa pagsasanay na ito subalit bumalik na naman siya sa umpisa dahil panghuli na naman siya. Napagtanto naman niya na dahil ito sa pagtatakip ni Sung-ho at Teacher Ayong sa kanyang nagawang gulo. Bigla namang nagreklamo ang mga kasamahan ni Jinsung at tinanong ng isa kung hindi pa ba narinig ni Sung-ho ang kanilang sitwasyon na sila ang unang inatake ng Room 1 na mga estudyante. Dagdag pa ng isa na ang kanilang leader ay pinoprotektahan lamang sila. Liningon naman sila ni Sung-ho at pinatahimik niya ang mga Room 10 na estudyante at inutusan niyang muli na pumunta sila sa mess hall ngayon mismo. Dahil sa narinig nila ay lalo silang nagalit at tinanong ng isa ang kanilang instructor na si Sung-ho na bakit paparusahan ang kanilang leader dahil lang sa pagsagip niya sa kanila. Dagdag pa ng isa na parang sobra naman ata ang parusahan pa ang kanilang leader dahil lang sa kagustuhan niyang sagipin sila. Pinakalma naman sila ni Jinsung dahil sobra ang pagkadismaya ng kanyang kasamahan sa naging desisyon ni An Sung-ho. Dahil sa kakareklamo at hindi pagsunod ng mga estudyante ng Room 10 ay napagdesisyonan ni An Sung-ho na ang lahat ng miyembro ng Room 10 ay bibigyan ng minus points. Nagulat naman silang lahat sa desisyon ni Sung-ho. Pagkarinig naman ng isang kasama ni Jinsung ay agad niyang kinuha ang kanyang numero at itinapon ito sa lupa at sinabi niya na hihinto na siya sa pagsasanay. Dagdag pa niya na kahit na anong gawin nila sa pagsasanay na ito ay wala rin. Nakita naman yun ni Sung-ho at agad niyang tinawag ang Room 10, bigla naman sumigaw si Jinsung at sinabi niya sa kanyang kasamahan na silang lahat ay tatanggapin nila ang binigay na parusa sa kanila bilang isang pagmuni-muni. Bigla naman nilang napagtanto na ang kanilang leader ay dapat na mas higit ang galit kaysa sa kanila dahil siya ang binigyan ng minus points at nabalik siya sa pagiging panghuli sa lahat. Agad naman silang sumunod sa kanilang leader. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong sila ni Sung-ho kung galit ba sila. Tumugon naman sila na hindi. Sinabi ni Sung-ho sa kanila na sa paparating na araw ng Biyernes ng hapon ay magkakaroon sila ng Ideya Trench Wars.
Ito ang segment na nagbibigay ng pinakamataas na puntos sa buong pagsasanay nila. Dagdag pa ni Sangho na ipakita nila at patunayan nila ang kanilang mga sarili sa trench wars. Umaalab naman ang damdamin ni Jin Sung dahil chance na nilang ipakita ang kanilang tinatagong galing. Maya-maya pa ay tiningnan ni Sangho ang kanyang orasan at naisip niya na 20 minuto mula ngayon ay mag-uumpisa na ang kanilang almusal at nagpasya siyang itigil na ang kanilang pag-iensayo. At sinabihan niya ang room 10 na mga estudyante na tumayo na sila. Agad naman na tumayo ang mga hirap na mga estudyante. Napahanga naman si Sangho sa kanila dahil napakasigla nila. At agad niya naman inutusan ang mga ito na pumunta na agad sa mess hall para kumain. At pagdating nila sa pinto ng mess hall, tinanong ng isa kung meron pa bang natitira para sa kanila na pagkain. Tugon naman ng isa na panigurado tuyong kanin na naman at kimchi. Papasok na sana sila sa mess hall kaso nakasalubong nila ang gurong nakaasul. Bigla na naman niyang inasar si Jin Sung, sinabi niya na ang totoong F-rank na si Jin Sung. Tinanong siya ng guro na kung kakain na sila, tugon naman ni Jin Sung na may paggalang na oo, at tinanong niya ang guro kung nakakain ba siya ng maayos. Tugon naman ng guro na hindi pasok sa kanyang panlasa ang mga pagkain dito at mas gugustuhin niya na lang na mag-ramen siya kaysa sa mga pagkain dito. Tumawa naman si Jin Sung dahil sa sagot ng guro at nadismaya naman ang kasamahan ni Jin Sung. Sinabi ng guro na nabalitaan niya na panghuli na naman si Jin Sung ngayong umaga at sa tingin niya na talagang ang gumagawa ng pandaraya sina Jin Sung at sabay tawa niya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na sa tingin rin niya dahil wala na siyang lakas dahil sa gutom sabay tawa niya. Dagdag pa niya na patungo sila ngayon sa mess hall para kumain. Bigla namang inilapit ang mukha ng guro kay Jin Sung at sinabi niya na narinig niya na nahimatay ang isa sa kanilang matatangkad na estudyante noong nakaraang gabi. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay malas niya dahil estudyante pala ng gurong ito ang patpating insekto na kanyang binuhol. Sinabi ng guro na narinig rin niya na binugbog siya ng totoong F-rank na si Jin Sung. Sabay tawa ng napakalakas at tinatapik-tapik pa niya ang balikat ng ating bida dahil tawang-tawa talaga siya sa narinig niyang balita. Sinabi niya kay Jin Sung na ang bastardong yun ay magaling rin magpatawa. Tinanong niya si Jin Sung na paano matatalo ng number 300 ang number 7 na estudyante. Bigla namang napangiti si Jin Sung dahil hindi naman naniniwala ang guro sa kanyang kakayahan kaya nag-isip na lang ang guro na imposibleng siya ang bumugbog sa kanyang estudyante. Sinabi niya kay Jin Sung na ang mga guro ay kasama nilang mag-e-ensayo bukas. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na bahala ang guro sa gusto niyang gawin subalit nauubusan na sila ng oras para makakain. Nakita naman ni Teacher Ayong at Yang Ho ang sitwasyon ni Jin Sung kaya naman bigla silang pumaghitan sa kanilang dalawa para makakain ang mga estudyante ng room 10. Pinigilan nila ang guro ng class 6 at sinabi niya kay Jin Sung na magkikita pa sila ulit. Agad naman silang nagmadali sa pagpasok sa mess hall dahil meron na lang silang 10 minuto para kumain. At umaasa pa sila na meron pang pagkain ang natira para sa kanila. Habang si Jin Sung naman ay nakakaramdam ng masamang mangyayari bukas. Kinaumagahan ay nag-e-ensayo na ang mga estudyante at kasabay nila ang mga guro. Napansin naman ng guro ng class 6 si Teacher Yang Ho at sinabihan niya ito na gaya nga ng inaasahan sa isang PE teacher ay magaling sa pag-ehersisyo. Medyo nadismaya naman si Juya dahil sa presensya ng mga guro at ibang-iba ang kanilang mood dahil pinapanood sila ng mga ito. At nag-aalala siya sa mga estudyante dahil hindi sila basta-basta makakapag-stamina recovery mula kay Teacher Ayung. Lalong nag-aalala si Juya sa mga estudyante ng room 10 dahil hindi sila masyadong nakapagpahinga at hindi lubusang bumalik ang kanilang mga stamina. Habang pinagmamasdan ni Juya ang mga estudyante ng room 10 ay napagtanto niya na ang kahalagahan ng mga room 10 na estudyante ay mas higit pa pala kaysa sa inaakala niya. Tiningnan niya si Sangho at tinanong niya sa kanyang isip na kung ano ang gagawin ni Sangho sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Sangho sa kanila na naiintindihan niya ang mga estudyante na gusto nilang ilaan ang natitira nilang stamina para sa paparating na trench wars. Kaya naman napagdesisyonan ni Sangho na pumili sila ng kanilang magiging representante sa kada isang room para makumpleto nila ang PT exercise. Dagdag pa niya na ang room na may pinakamataas na score ay pagpapahingahin sila. Sinabi niya sa mga estudyante na kung sino ang malakas ang loob ay pumunta na agad sa unahan. Walang pag-alinlangan naman na tumayo si Jin Sung para maging representante ng kanilang room.
Habang si Teacher Yang Ho naman ay nag-aalala kay Jin Sung at nagdesisyon siya na ang magiging representante para sa mga guro, ngunit bigla naman siyang pinigilan ng guro ng Class 6, at sinabi niya na siya na lang ang magre-represent sa kanilang mga guro. Sa isip-isip naman ni Teacher Yang Ho na nitong nakaraan lang ay nagka-interes siya na maging parte ng Guerrilla Squad. Wala namang magawa si Teacher Yang Ho at pumayag siya na ang guro ng Class 6 ang magre-representa sa kanilang mga guro. Tinanong niya pa si Yang Ho na kung susubukan ba nila ang kanilang mga estudyante. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.